Magandang araw na muli mga boss. Ito yung tumirik tapos 10 buong na stock. Pero napa-under ko na siya. Ang problema naman ngayon is maingay itong handbrake niya pag uma-under daw. Bukod doon, kahit naka-handbrake na is uma-under pa. At dito naman sa brake pedal, kung mapapansin nyo, pag tinapakan ko siya is dahan-dahan siya lumulubog. Tapos may mga time biglang lubog pa rin. Ganun kahit ipump mo siya. Siyempre naman natakot yung may-ari, uma-under nga, mahina naman yung preno. Kita nyo itong handbrake ang haba na, di ba? Kaya ayan ang susunod kong i-condition ngayon. Alam ko naman lahat na nagpapagawa ang unang iniisip is yung magagastos. Pag ganito lumulubog dahan-dahan yung brake pedal mo tapos hindi naman nagbabawas ang brake fluid, possible yan sa brake master, pwede sa repair kit lang. O kaya kung makapal pa naman yung brake lining niya tapos wala naman siyang tagas or walang stock up, makakamura ka nun. Pwedeng linisan mo lang itong mga brake mo tapos mag-adjust ng preno. Gaya nito, 1,000 lang ata nagastos nito sa pyesa Pero na-stock pa to ng 10 buwan tapos taon na daw na hindi nagagawa itong preno niya. Nasa gumagawa din yan para hindi kayo maggastosan ng malaki. At dahil nga sa may problema dito sa master, ayan ang unang-una kong check upin. Una mga boss, luluwagan nyo itong dalawang fitting niya dito sa brake master. Kagamit ka ng open wrench dyan na number 10. Kailangan mong ma-disengage itong dalawang fitting or itong dalawang fluid line para matanggal mo itong buong brake master assembly. At dahil nga sa nakaduktong itong brake master assembly dito sa hydrovac, gagamit ka naman dyan ng box wrench na number 12. I-close up ko sa inyo itong nut dito sa brake master assembly na tatanggalin ko na nakarugtong siya dito sa hydrovac. Ayan o, yan, luluwagan mo yan. Kailangan kasi matanggal mo yung nut na yan mga boss. Dalawa lang naman yan, gagamit ka dyan ng box wrench sa number 12. Ayan, nakita nyo na mga boss, di ba? Ayan. Pag natanggal mo na yung nut, dito sa kabilang side mga boss, meron pa yung isa na tatanggalin mo rin siya. Ayan o, yung tatanggalin ko ngayon. Yan. Bali, sinasabi ko nga sa inyo, 2 piraso lang yan na natatanggalin nyo dito sa brake master assembly para bumitaw siya dito sa hydrovac. Medyo masikip na naman yung position mga boss, pero pag maluwag na yan, kamayin mo na. O, diba? Tanggal na siya. Tapos, balik ka sa fitting para tuluyan mo na yung matanggal dito sa brake master cylinder mo. O diba, kung makikita nyo naman, napakadali lang naman gawin yan. Dahil pag natanggal nyo na yung mga nakakabit dito sa brake master assembly, o pwede mo na ngayon tanggalin itong buong brake master assembly mo. At dahil nga sa natanggal mo na yan, una mong luluwagan dyan is yung bolt dito sa brake master assembly mo. Yan yung stopper bolt. Pag naluwagan mo na yan, tanggalin mo na. Tapos gagamit ka dyan ng snap ring plier para matanggal mo itong circlip niya. At dahil nga sa stock up itong circlip niya, gagamit ka dyan ngayon ng flat screw kung naipaangat mo na itong circlip para mas mabilis mo siyang matanggal. Ayan o, kumapit na kasi itong circlip niya kaya sinikwat ko na yan ng flat screw. Siyempre naman, kaysa mahirapan pa ako. Dahil wala ng circlip yan mga boss, pwede mo na bunutin itong primary piston. At kailangan nakasentro itong piston niya pag binunot nyo para hindi mahirap. At dito naman sa secondary piston niya, itok-tok nyo lang yan dahan-dahan para lumabas yung secondary piston. Medyo may kaunting higpit yan mga boss pero matatanggal din yan. At kung makikita nyo itong secondary piston niya mga boss, at itong primary piston niya, pansinin nyo itong piston seal niya mga boss diba? Punit na. At dito naman sa secondary piston, kung mapapansin nyo mga boss, malambot na itong piston seal niya. Kaya ang gagawin ko dito mga boss, dahil nga sa wala akong mabiling piston seal lang or itong rubber seal niya, napilitan akong bumili ng buong repair kit. Pero hindi yung brake master cylinder kasi itong brake master cylinder wala naman masyadong tama. Ang gagawin ko lang dyan mga boss is lilinisan lang yan. Ako kasi yung mekaniko na hindi humahatol sa itsura o sa tagal ng pyesa. Basta nakita kong okay pa yan or tatagal pa yan. O lilinisan ko lang yan mga boss. Sayang yung pera ng customer. O tignan nyo, 8 oras sa kababad sa sabon yan mga boss. Kinabukasan ko na ginawa yan. Malinis na, di ba? Kahit luman-luma na siya tignan. Para sigurado ako, hinugasan ko pa yan ng brake fluid. Para kung sakasakali mong meron yung mga sumiksik na tubig dyan, ma-wash out. At syempre, bago mo ilagay itong secondary piston niya, basain mo muna yan ng brake fluid. Pero bago ko yan ilagay dito sa master cylinder niya, ituturo ko muna sa inyo paano nyo ilalagay itong stopper bolt niya. Nakita nyo yung puwang dito sa secondary piston. Pag nilagay nyo itong stopper bolt dito sa brake master assembly, dapat dyan nyo itatapat itong stopper bolt sa puwang na yan. Kunin ko itong brake master assembly, di ba may butas yan? O ilalagay mo itong stopper bolt. Doon mo yan itatapat sa puwang na yun ng secondary piston mo. O ilalagay ko na itong secondary piston mga boss ha.
Siyempre naman gaya ng sinabi ko, dapat binasaan nyo ng brake fluid yan, pati itong master cylinder, binasaan nyo rin siya bago nyo ilagay itong piston dito sa loob ng cylinder. Pag naipasok nyo na yan mga boss, kumuha ka ng screwdriver para maitulak mo itong secondary piston. Pag naitapat mo na sa puwang niya o sa gatla, pwede mo nang ilagay itong stopper bolt niya. Tapos gamit ka ng box wrench sa number 10, tsaka mo ngayon siya higpitan. Mga boss, napakalaki ng puwang ng secondary piston para hindi mo maisentro itong stopper bolt ha. Dapat may sentro mo yun. Mapapansin mo naman pag naisentro mo yun kasi pag tinulak mo ng screwdriver mo itong secondary piston is gagalaw yan o magbi-bleed tayo para malaman natin na isentro nga. Lalagyan ko ng brake fluid yan mga boss para pag inilagay ko dito sa hydrovac itong brake master assembly, hindi na ako mahirapan mag-bleed. Dito pa lang sa baba, tatanggalan ko na ng hangin yan. Sa pagtanggal ng hangin mga boss, madali lang. Ibubombahin mo lang yung secondary piston hanggang sa maging buo na yung fluid na lalabas dito sa brake master assembly. Ganun lang ang pag-bleed. Dahil pag wala na yung hangin, makikita mo na sa bukana. O, dito sa bukana niya, o, ayan na yung fluid. Yan na siya. Wala nang hangin yan, ibig sabihin. Dito naman tayo ngayon sa kabilang side. Diyan naman mga boss, lalagyan ko na agad yan ng brake fluid. Yan, bago ko ilagay yung piston. Yung style na yan mga boss, para mas madali ako makapag-bleed. Kasi edited to eh. Yung pag-bleed ko dun sa unang piston, yung sa secondary piston medyo matagal din yun, kala nyo ba? O dito mas madali ko siyang ma-bleed pag ganyan. Kasi unang-una may laman na kagad siya dito sa cylinder. O nakita nyo, may lumabas agad na fluid. Pwede mo na ngayon ilagay itong circlip niya. Tapos gagamit ka ulit dyan ng circlip plier. At pag nag-lock na itong circlip dito sa brake master cylinder mo, i-bleed mo naman ngayon itong primary piston para yung hangin niya is matanggal dito sa cylinder. Same procedure lang mga boss, pag buo na yung fluid na lumabas, okay na yan. O nakita nyo, di ba may tumalsik na fluid, buo na yan. Ibig sabihin mga boss, o pakita ko sa inyo. Tingnan nyo yung dalawang butas. Nandiyan na sa bukana yung fluid niya. Ayan na siya, o kabilaan. O. Ngayon, pwede mo na ngayong ilagay yan dito sa hydrovac mo. Para hindi ka mahirapan mga boss, pag nilagay mo itong brake master cylinder mo dito sa hydrovac, unahin mong ilagay itong dalawang fitting niya. Ipakapit mo muna dito sa thread, dito sa brake master cylinder mo. Tsaka mo ngayon siya gamitan ng open wrench na tools mo para mahigpitan. Kahit alalay lang muna sa paghigpit mga boss kasi magbi-bleed pa rin tayo. At pag okay na, o pwede mo nang isalpak itong brake master assembly mo dito sa hydrovac. Ibabalik mo ngayon dyan yung dalawang nut niya na number 12. Ayan yung hawak-hawak ko. Sa paglagay ng dalawang nut mga boss, ipakapit mo muna dito sa thread niya bago mo siya higpitan ng final para sigurado ang hindi ka makalose thread. At kung sa palagay mo secure na siya para higpitan, o higpitan mo na siya gamit yung box wrench mo na number 12. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit ng dalawang nut. Tapos pwede ka na magsali ng brake fluid dahil ang susunod naman natin gagawin is magbe-bleed. Kailangan mo siyempre na makakasama. Siya yung magpapump ng brake pedal at ikaw naman yung magre-release ng fluid dito sa brake master cylinder. At siyempre dapat naka-start itong makina. Para pag binomba mo yung brake pedal is malambot siya. Sa pagbe-bleed mga boss nito, saglit na lang yan. Ipapump niya yung brake pedal, after a seconds, ipapapirmi mo yung brake pedal or nakadiin siya, tsaka ngayon magre-release ng fluid dito. Dahil na-bleed ko na yan kanina sa baba, di ba? Bago ko nilagay. Konting bleed na lang yan, tig-isa lang yan, okay na yan mga boss. Kasi nga, bago ko inilagay itong brake master assembly, tinanggalan ko na ng hangin yan or na-bleed ko na yan. At dahil ayon sa customer, hindi niya lumulubog yung brake pedal niya, dito naman ako ngayon sa likurang gulong. Dahil nga sa mataas yung handbrake niya, kaya kailangan kong buksan ito. Pangalawa, kailangan ko ma-check yung lining niya dito sa brake shoe kung makapal pa or manipis na. Dahil kung manipis na yan, palitan. O kaya kung meron siyang stock up, kailangan din maayos yun. Dahil nga sa tagal, medyo kumapit na itong brake drum. Kung makikita nyo mga boss, pag ganyan, sikwatin nyo lang yan ng flat screw, matatanggal yan. Dahil sa pagtanggal ng brake drum, depende yan sa sitwasyon niya. Pag ganito, sikwatin nyo lang, okay na yun. Pag stock up talaga, gagamitan mo ng 2 bolt, ganun. Kung makikita nyo mga boss, ang kapal ng kalawang dahil nga sa tagal na naka-stack ito dito sa garahe. Ganyan na nangyari. Para makatipid ako sa brake cleaner, una kong gagawin dyan mga boss, gagamit ako ng brush para matanggal ko muna yung alikabok at kalawang na kumapit dito sa brake drum niya. Tapos gagamit ako dyan ng liha para matanggal ko naman yung talagang matitigas na kalawang na kumapit dito sa brake drum. Tsaka ako ngayon gamitan ulit siya ng brush para matanggal ko yung mga alikabok at kalawang na natanggal ng liha. Tapos i-sprayan ko na ng brake cleaner para naman tuluyan na siyang luminis. At para hindi magmarka yung dumi niya, punasan mo ng malinis na basahan niya mga boss.
At pag okay na, dito naman ako ngayon sa brake shoe niya. Yan muna yung lilinisan ko gamit itong paintbrush. I-wash out ko muna yung alikabok at kalawang na kumapit dito. Gaya nga ng sinabi ko, para makatipid kayo sa paggamit ng brake cleaner, bawasan nyo muna yung dumi. At dahil nga 10 buwang na stock itong sasakyan, chinek ko itong brake master cylinder niya, yung piston sa loob, okay naman siya, hindi siya stack up. Tapos kinapa ko itong lining niya dito sa brake shoe, medyo ano siya, yung magaspang, kaya niliha ko yan mga boss. Isa pa, sabi ng customer, taon na daw hindi nabuksan itong preno niya. Kaya kailangan talaga dyan, liyahin mo para matanggal mo yung umitim dito sa ibabaw ng lining. Isa kasi yun sa pinanggagalingan ng sipol kapag nagpreno ka, kaya importante itong lining niya is maliha mo yan bago mo gamitan siya ng brake cleaner. At pag sigurado ka malinis na yan at tuyo na, o pwede mo na ngayon adjust itong preno. Ilapit kayo mga boss para makita nyo yung brake adjuster niya. Ayan yung brake adjuster. Gagamit ka ng flat screw, sisikwatin mo ngayon yung pababa. At dapat pag nag-adjust kayo mga boss, kapag nilagay nyo itong brake drum niya, may ikot nyo pa rin. Huwag masyadong mahigpit. Magkakaroon ka ng problema. Pag matagal ka nang umaandar, maninikit yung gulong. Paalala ko lang yun sa inyo. Dahil maluwag pa mga boss, tinanggal ko ulit yung brake drum at mag-a-adjust pa rin ako. Pag nag-adjust kasi ako mga boss, pag sinalpa ko na itong brake drum, unang-unang mararamdaman ko, medyo kumakaapit na yung lining niya dito sa brake drum. Pag ganun mga boss, para sa akin, okay na yun. Siya nga pala mga boss, FYI, dito sa likod na preno, parehas ko silang nilinis, parehas ko silang in-adjust. Sa dalawang likod na preno yon mga boss ha. At sa pagkabit nyo ng gulong mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo para sa bandang huli, hindi kayo magkaroon ng problema. After ko naman mahigpitan itong gulong, isusunod ko naman dyan is yung maingay na handbrake, yung magalaw siya. I-check ko ulit mga boss para makita nyo ulit. O diba? Maingay siya eh. Madali lang yan mga boss. Una, tanggalin mo itong nut na number 10 dito sa handbrake cable niya. Dahil nga yung sabi nga ni customer, adjust daw siya ng adjust dyan. Kaya lang talagang umiingay pa rin. Pag ganyan mga boss, nakasagad na kasi eh. Ang diskarte dyan, lagyan nyo lang yan ng flat washer. Umabot na 5 flat washer ang nailagay ko dyan mga boss. Tapos inilagay ko na itong nut niya. Nangyayari talaga yan mga boss. Kaya ang diskarte dyan, lagyan nyo lang ng flat washer para mawala yung clearance ng handbrake pag hinila mo. At pag nilagay mo naman itong nut niya, lagyan mo naman ng kaunting clearance para pag hinila mo yung handbrake mo is hindi siya masyadong matigas. Dapat kahit papaano, meron pa rin siyang play. O pakinggan nyo mga boss. Takay, maingay minsan eh no? Wala yung galaw ano? Galing! Ba talaga dumanat ang dirty mechanic? At dahil okay na, i-protest ko na sa may-ari para siya na yung humatol kung kumusta na yung pagkakagawa ko. Pamplik na yan Ano, tumaas na? Mataas na? Oo, tama. Nga, ang din lumulubog. Hindi na oh. Bitaw. Apa. Okay. Bitaw. Sige, testing. Testingin mo, sampa ka. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Huwag niyo naman sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat! Lakas! Papa ko na.